Could you provide us with your full names, please? I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. My surname is Duterte. Mga kabayan, makalipas ang mahigit isang buwan matapos isuko ng gobyerno ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kamay ng International Court o ICC noong March 11 kasalukuyang taon, ano na nga ba ang sitwasyon ni Tatay Digong sa kanyang detention facility diyan sa The Hague, Netherlands, at ano na nga ba ang pinakalitis na update sa kanyang mga kaso? Kung matatandaan, ang warrant of arrest na inilabas ng tribunal na nakabase sa The Hague ay nilagdaan ng 3 babaeng hukom na bumubuo sa ICC Pre-Trial Chamber 1. I will now introduce the chamber. By my side we have the Judge Reine Adelaide Sophie Alapine Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the Pre-Trial Chamber 1 of the Court, and my name is Julia Antuanella Mortok. Pagdating ng itinakdang pesahan ng confirmation of charges hearing sa September 23, 2025, tatalakayin ng mga partido ng prosecutor at defense ang kanilang mga argumento. Ang layunin ng mga pagdinig na ito ay upang suriin kung may sapat na mga ebidensyang sumusuporta sa mga paratang. Pagkatapos ng pagdinig, ang pre-trial chamber ay magpapasya kung i-approve ng buo ang mga paratang at itutuloy ang kaso sa trial stage. Ibabasura ang ilan o lahat ng paratang. Hihiling ng karagdagang ebidensya bago gumawa ng desisyon. Dahil sa medyo may katagalan pa ang September 23 para sa confirmation of charges, ano-ano nga ba ang ginagawang aksyon ng kampo at legal team ni PRRD? Kahapon ay nagbigay si Atty. Harry Roque ng 3 pinakaimportante at magagandang development sa kaso ni dating Pangulong Duterte, kung saan ay inaabangan ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ayon kay Roque, isa sa magagandang development ay posibleng mas mapaaga ang paglaya kay PRRD. Now, yung jurisdiction over time po, inaasahan nating dahilan kung bakit mapapalaya ka sa lalim mabilis na panahon ang ating Presidente Duterte. Sa akin po, yan ang pinakamabilis na pamamaraan para makauwi na si Tatay Digong. No? Ayon pa kay Roque, malaki ang pag-aasahan ng kanilang legal team na makakuha ng provisional release dahil sa edad ni PRRD, kung saan ay 80 years old na siya at dahilan para ikonsidera ng ICC na pagbigyan siya ng pansamantalang paglaya habang nag-iintay ng September 23 para sa unang pagdinig. One thing going for Tatay Digong is wala pa namang 80 years old na nalitis sa ICC. At sa tingin ko, dahil yung isang leader ng Serbia dati, si Milosevic, ay namatay sa kulungan habang siya linilitis ng Tribunal for the Former Yugoslavia, at nakita nila na ito'y talagang dinamdam ng mga mamamayan ng Serbia, ayaw mangyari yan ng ICC, na baka may mangyari kay Tatay Digong sa loob ng kulungan, no, dyan sa The Hague. Kaya ang tingin ko, may pag-asa pa rin tayo makakuha ng provisional release dahil sa edad, dahil ayaw ng ICC na may mangyari kay Tatay Digong, wag naman po talaga sana, no, habang siya ay nakakulong dito sa ICC. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga strategy at diskarte ng mga veteranong lawyer na kinuha ni BP Sara Duterte at may mga dekada ng karanasan sa ICC, mas mapapaaga kaya ang paglaya ni dating Pangulong Duterte at mapapawalang sala kaya ang mga kaso na isinampa sa kanya. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may common vision para sa bayan sina Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar na tulad sa mga pambato sa pagkasenador ng PDP laban. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na nagkakaisa sa iisang layunin para sa bayan ang mga senatorial bet ng PDP laban at kabilang na anya rito sina Senator Amy Marcos at Congresswoman
Camille Villar. Hangad umano ng mga ito na gawing payapa at masagana ang Pilipinas. Naniniwala rin si VP Sara na kaya nitong buwagin ang anyay political division sa bansa. Nauna nang kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang presidential sister kasunod na ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang nananatili pa rin sa alyansa ng administrasyon si Congresswoman Camille Villar. Noong nakalipas na linggo lamang nang i-endorso ni Vice President Sara Duterte ang re-electionist na si Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng pag-alis ng senadora sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na pagsuko ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. April 13 naman ang ipost ng kilalang taga-suporta ni VP Duterte na si Attorney Harry Roque ang mga larawan na ito ng mag-amang sina dating Senate President Manny Villar at Las Piñas Representative Camille Villar na tumatakbo ring senador sa 2025 midterm elections. Sa caption ni Roque, inilagay nito, "Politics is addition after all," o mahalaga ang pagdadagdag ng mga kakampi sa politika. Si Congresswoman Villar ay kabilang pa rin sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos Jr. Pinuna ng ilang kongresista ang pag-eendorso ng mga senatorial candidate ni VP Duterte. Ilang linggo ito bago ang midterm elections. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Dagdag pa nito, dahil sa nalalapit na paglilitis sa Senado, tila sinusubukan na umano ni VP Duterte na bumuo ng ugnayan. Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang Senate endorsements ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap na umano ito nakakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Kasabay nito, hinikayat ng House Leader ang Senado na gawing patas at walang impluensya ng political affiliations ang impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte. Marso nang sabihin itong hindi na umano siya mag-e-endorso ng kandidato sa 2025 elections dahil nabudol na umano siya noong nakaraang eleksyon. Tatlong developments po sa kaso ni Tatay Digong sa The Hague. Kaya nga po ito ay isang updates from The Hague. No? Unang-una po ay nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber, no, na hanggang July na lang, July 1, ilalabas ang mga ebidensya laban kay Tatay Digong. Nauna po nang humingi po ng karagdagang panahon ang prosecution dahil meron daw silang mga testigo na kinakailangan protektahan at kinakailangan itago pa ang kanilang mga identity. Pero ang sagip po ng hukuman, by July 1, dapat lahat ng mga ebidensya na gagamitin sa tinatawag ng confirmation of charges ay dapat isiwalat na ng prosecution. Siyempre po, ang hiling ng depensa, dapat lahat yan ilabas kasi ano naman ang isasagot ng depensa sa confirmation of charges kung hindi nila nalalaman kung ano yung mga ebidensya na ilinatag labang kay Tatay Digong. No? Nauulitin ko po, iba kasi ang proseso sa ICC. No? Hindi po gaya sa Pilipinas na nagkakaroon muna ng preliminary investigation sa pamamagitan ng paghahain ng mga complaint affidavit at counter affidavit ng mga nasasakdal. No? At sa ganitong paraan sa Pilipinas, nalalaman na natin kung ano talagang ebidensya bago pa umabot sa hukuman. Dito po sa ICC, ginagamit nila yung sistema sa Europa na nag-iimbestiga ay mga prosecutor kasama mga pulis at ang biktima ay nagbibigay lang ng kanilang mga testimonya. No? Pero sa Pilipinas po, talagang kukuha ka ng abogado kung ikaw ay naging biktima ng krimen at ikaw talaga ang magkakaroon ng case build-up. Pagamat paminsan-minsan po ang kapulisan, lalong-lalo na sa mga kasong murder, sila naghahanda ng case build-up. No? Pero karaniwan po na demandahan sa Pilipinas, ang mga biktima ang siyang nagke-case build-up. No? So sa akin po, ang aking naging posisyon dyan, mas okay yung tinatawag na adversarial kasi nga yung estado na ang naghahanap ng ebidensya, no? Pero ang ayaw ko lang dito sa inquisitorial system na ito ay yung sa bandang huli matapos na nakulong ang akusado, tsaka pa lang niya malalaman ang mga ebidensya laban sa kanya. Di ba po, no? Dahil nagkakaroon na ng pagkakait ng karapatan ng kalayaan, dapat naman bago siya
pagkaita ng karapatan ng kalayaan, dapat alam na niya yung mga charges against him, no? Yung mga ebidensya na ilalatag laban sa kanya. So ang una pong development ay humingi po ng karagdagang panahon, sabi naman po ng hukuman, hindi, dapat mailabas lahat yan by July 1. No? Now, bukod pa po doon, may dalawang mga pangyayari pa. Now, yung 19.2 ng Rome Statute po, yung tratado na bumuo ng ICC, no, ay nagsasabi na at any time, po pwede magkaroon ng challenge to the jurisdiction of the court. Ito po yung tinatawag na pag-question doon sa jurisdiction ng hukuman. Ang jurisdiction po, jurisdiction over the person, jurisdiction over the subject matter, and yung jurisdiction over time. Now, yung jurisdiction over time po, inaasahan nating dahilan kung bakit mapapalaya ka sa lalim mabilis na panahon ang ating Presidente Duterte. Kasi bagamat ang Rome Statute ay voluntary sa mga estado, no, na maging kabahagi ng ICC, nakasaad din sa ICC Rome Statute na po pwede naman bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC ang mga miyembro nga, no? At yan nga po nangyari sa Pilipinas, no? Now, ang kontrobersiya kasi is may nakasaad na provision sa ICC Rome Statute na kinakailangan magtulungan pa rin ng estado na bumitiw sa Rome Statute. Pero ang tanong, ito bang obligasyon na makipagtulungan, ito ba'y till kingdom come? Or ito ba ay till kingdom come ba ito or limitado na panahon? May nakasaad kasi ho dyan na kinakailangan ang lahat ng mga estado na bumitiw kung magkakaroon ng preliminary investigation o kung matitrigger yung jurisdiction ng hukuman, dapat sa loob lamang ng 1 taon matapos ang yung deposit ng instrument of withdrawal. At nagkaroon ka po ng kaso sa Burundi, kung saan ang Burundi bumitaw sa kanyang pagiging miyembro, pero dahil nasimulan yung preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos sila nag-issue ng instrument of withdrawal, ang sabi ng hukuman dapat magtuloy. Now dahil may ganyang desisyon na, ang Pilipinas naman nasimulaan yung preliminary investigation matapos ang 2 taon na pagkatapos ng ating pagbitiw. So kung i-apply mo yung Burundi ruling, talagang dapat yan nasimulan sa loob ng 1 taon at dahil sumobra na sa 1 taon yung pagsisimula ng preliminary investigation, wala nang jurisdiction. Sa akin po, yan ang pinakamabilis na pamamaraan para makauwi na si Tatay Digong. No? Pero may iba pong mga strategiya ang mga abogado niya ngayon, so hinahayaan po natin sa kanila yan. Pero ang importante po ngayon, may mga nagtangka na mag-submit ng tinatawag na amicus brief. Ito po yung mga amicus brief, mga paningin lang ng mga dalubhasa, no, sa larangan ng international criminal law kung dapat nga bang wala ng jurisdiction ng hukuman matapos kasi na magsimulang preliminary investigation sa 2nd taon. So meron nagtangka na maghain ng amicus brief pero sabi ng hukuman premature kasi hindi pa naman kinu-question ni Tatay Digong yung jurisdiction. Yan naman po yung aking tanong, bakit nga ba hindi? Kasi kilala ko naman si Tatay Digong, gustong-gusto na niyang makauwi, no? At kapag nagkaroon naman ng desisyon na wala ng jurisdiction because of yung tinatawag nating jurisdiction temporary, dahil natapos na yung obligasyon para makipagtulungan at magkaroon ng jurisdiction ng ICC, case dismissed at makakauwi na si Tatay Digong, no? Pero anyway, ang importansya po niyan sinabi nga ng hukuman, hindi pa po pwedeng maghain ng mga amicus brief tungkol dito sa lack of jurisdiction o pagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman dahil premature pa. Hindi pa linalabas yan ni Tatay Digong. At ako naman, ang aking nais makita, sa lalong mabilis na panahon, ilabas na yan. Kasi feeling ko naman, 100% panalo tayo dyan sa issue na yan dahil malinaw na malinaw dun sa decision ng Burundi na para magpatuloy ang kaso laban sa isang Pilipino, na isang estado na bumitiw na kinakailangan na simulan ng preliminary investigation within 1 year at since 2 years na talagang wala ng jurisdiction. At ang pangatlong development po is nagkaroon kasi ng issue yung mga biktima kung paano sila makakaparticipate at ang issue is identity. At sinabi po ng mga abogado ni Tatay Digong kinakailangan mag-present sila ng national ID o di naman kaya passport. Pero ang sabi ng mga biktima, yung sabi ng mga abogado sa biktima, hindi naman lahat ng mga mahihirap ay mayroong passport. At dahil dyan, anti-poor, no? At hindi po pwedeng mapuwersahan na passport ang ipapakita to prove identity. Now, nagkaroon po ang preliminary, nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber at ang sabi nila, hindi kinakailangan passport. Ang kinakailangan ay kung anumang identification o di naman kaya
yung pag-a-attest ng dalawang tao dun sa pagkatao ng isang biktima. No? So, naging mas mababa po yung threshold para makilala ang isang biktima, at least yung identity ng biktima, at hindi na rin require ang passport or national ID. Pero siyempre, bagamat yan ay taliwas sa nais mangyari ng mga abogado ni Tatay Digong, kailangan nating tanggapin yung ganyang desisyon. So ngayon, ang suma total po, matapos ang mahigit isang buwan, nakakulong pa rin po si Tatay Digong, wala pa rin pong challenge sa jurisdiction, wala pa rin pong nahahain na provisional release. No? Bagamat, pinaplano na ng kampo ni Tatay Digong na maghain nga ng motion for provisional release. Ang lilinawin ko lang po dahil hindi na nga po miyembro ng ICC ang Pilipinas, yung provisional release po, baka hindi po yan sa Pilipinas. Kinakailangan po umanap ng isang bansa na miyembro pa ng ICC at doon siya pwedeng magkaroon ng provisional release kung papayagan ng hukuman. What are the chances? Ang sabi ko nga po, inisa-isa ko po lahat ng kaso na nadesisyon na ng ICC. Wala po silang nabigyan ng provisional release kung ang akusado ay akusado ng core crime ng hukuman. Ibig sabihin, kung akusado ng crimes against humanity, war crimes, crime of aggression, ay hindi nabibigyan ng provisional release. Ang nabigyan lamang ay yung mga akusado ng offenses against administration of justice, yung mga pagpipeki ng testimonya, pananakot ng mga testigo, yan po yung nabigyan ng provisional release. No? Pero, one thing going for Tatay Digong is, wala pa namang 80 years old na nalitis sa ICC. At sa tingin ko, dahil yung isang leader ng Serbia dati, si Milosevic, ay namatay sa kulungan habang siya linilitis ng Tribunal for the Former Yugoslavia, at nakita nila na ito'y talagang dinamdam ng mga mamamayan ng Serbia, ayaw mangyari yan ng ICC, na baka may mangyari kay Tatay Digong sa loob ng kulungan, no, dyan sa The Hague. Kaya ang tingin ko, may pag-asa pa rin tayo makakuha ng provisional release dahil sa edad, dahil ayaw ng ICC na may mangyari kay Tatay Digong, wag naman po talaga sana, no, habang siya ay nakakulong dito sa ICC. Now, may mga nagtatanong din po sa akin, no, hindi ba mali na nakakulong ngayon sa isang kulungan ng Netherlands ang Tatay Digong gayong siya'y kidnap? Ang paninindigan ko po bagamat ito isang bagay na nais kong i-discuss kay Tatay Digong, ay merong pong responsibilidad ang Netherlands. Kasi kung mapapatunayan na talagang kinidnap siya, wala naman pong separate na kulungan ICC. Ang kulungan ICC ay preso ng Holland, ng Netherlands, na pinaglalagyan ng mga akusado sa na nahaharap sa pagsakdal nga ng nasa sakdal sa ICC. Ibig sabihin, yung tinatawag nating international responsibility for an internationally wrongful act, kung mapapatunayan nga natin na kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong, magkakaroon pa rin ng responsibilidad ang Netherlands. No? So, ang additional remedy po dyan is against Netherlands din, kasi hindi naman po estado ang ICC na kabahagi ng yung tinatawag nating Covenant on Civil and Political Rights. It is Netherlands. At dahil siya nakakulong sa isang preso na Dutch, ang Netherlands ang mayroong responsibilidad kung mapapatunayan natin na talagang kidnapping yung pamamaraan kung paano siya na-kidnap, nakuha. No? So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto dahil kung may ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin. No? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well anyway, siguro po sabihin ko ngayon na talaga humingi na ako ng permiso sa hukuman para makausap si Tatay Digong dahil hindi lang naman po ICC ang remedyo niya. Meron pa siyang remedyo sa ayon sa Covenant on Civil and Political Rights against Netherlands at European Court of Human Rights dahil ang European Treaty on Human Rights po ay karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng isang estado dito sa Europa. At kasama na dyan si Tatay Digong. Bagamat siya ay Pilipino,
yung karapatan na binibigay sa lahat ng mga mamamayan o tao na nasa Europa, karapatan din ni Tatay Digong. So syempre, after 1 month, ano ba? Tanungin natin sila. Ano ba? Anong gusto nyong mangyari ngayong mahigit 1 buwan na mula na kinulong nila si Tatay? Yan po ang hiling ng mga Pilipino dito sa Düsseldorf, Germany, at hiling din hindi lang ng mga taga Düsseldorf, Germany, kundi sa buong Europa, sa Amerika, sa Middle East, at sa Pilipinas. Bring Tatay home.